Narinig mo po ba yun, Tay? Ilang ulit na niyang sinusubukang itago ang pagod, ang paghihirap na nagkukubli sa bawat kibo ng kanyang katawan. Tumigil siya sa pagpupunas ng sahig. Ang basang trapo ay bahagyang tumulo sa pinagpaguran. Ang alin, anak? Ang tunog ng busina sa labas? O ang huni ng hangin mula sa sirang bintana sa taas? Bahagya siyang umunat. Narinig ang pagkaluskos ng kanyang likod. Ang amoy ng disinfectant at lumang papel ang lagi niyang kasama. Ang nakasanayang simoy ng hapon sa loob ng malaking gusali. Hindi po, Tay. Ang tunog po ng tiyan ko. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng bata. Isang tunog na pilit na pinataba ng gutom. Lumingon siya. Nakita ang payat na figura ni Eric na nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Kumakalam na ba, anak? Parang may giyera po sa loob, Tay. Gusto ko sanang magreklamo pero naisip ko baka mas lalo pong mag-ingay ito. Anong masarap kayong gabi, anak? Kahit ano po, Tay. Basta may laman po ang tiyan. Pwes, magtiis ka muna. Ilang minuto na lang matatapos na ako rito. Gusto mo bang mag-antay sa labas? Baka mainip ka rito sa amoy ng linoleum. Hindi po, Tay. Dito na lang po ako. Ang lamig dito eh. Masarap po matulog. Matulog? Hindi mo pa nga natatapos ang takdang aralin mo sa matematika. Ano na naman ang sasabihin ng guro mo? Ah, yun lang po ba, Tay? Tapos na po. Kanina pa. Habang naghihintay po ako sa'yo. Talaga? Napakabilis mo namang matuto, anak. Hindi ka ba nahihirapan sa mga numero? Medyo po, Tay. Pero sabi niyo po, kailangan ko pong pagbutihin para makapasok po sa magandang kolehiyo. Para makahanap ng trabahong hindi kasing hirap po ng sa inyo. Huminto siya sa kanyang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso niya. Isang matalim na kirot na pilit niyang nilunok. Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi mahirap ang trabaho ko. Kailangan lang ng tiyaga at sipag. Tsaka masarap sa pakiramdam na nakakatulong kang panatilihing malinis ang paligid. Pero, Tay, masakit po ang likod nyo, di ba? Nakikita ko po. Sa umaga, sa pagising nyo po, hirap na hirap po kayong bumangon. Hindi totoo yan, anak. Ginawa ko yan para lang mag-inat. Kailangan ng katawan kong gumalaw. Hindi pwedeng laging nakaupo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Eric. Ginagalaw mo nga ang katawan mo, Tay, mula umaga hanggang gabi. Pero paano mo mapapawi ang pagod nyo? Nawawala ang pagod ko sa tuwing nakikita kitang masigla. Sa tuwing nakikita kong nagsisikap ka sa pag-aaral mo. Yan ang pahinga ko, anak. Talaga po, Tay? Kung ganoon, mag-aaral po ako na mas mabuti. Para mawala po ang pagod nyo sa araw-araw. Aba, dapat lang, anak. Para matupad ang mga pangarap mo. Para naman makapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Para makabili ka ng sarili mong sasakyan. Gusto ko rin pong makabili ng bahay, Tay, para hindi na po tayo umuupa. Para hindi na po tayo palaging lumilipat kung saan-saan. Tama yan, anak. Mag-ipon ka muna ngayon kahit piso-piso lang. Pero, Tay, saan po ako kukuha ng pera? Wala naman po akong trabaho eh. Mag-aral ka ng mabuti. Yun ang trabaho mo sa ngayon. At kapag nakatapos ka na, makakahanap ka ng magandang trabaho. Mas maganda kaysa rito. Mas maganda po kaysa rito? Hindi po ba masaya to, Tay? Ang daming libro, ang daming tao. Masaya naman. Pero hindi naman to ang pangarap mo, di ba? O gusto mo rin bang maging isang janitor? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng anak. Hindi ko po alam, Tay eh. Basta, gusto ko pong makatulong sa'yo. Gusto kong gumaan po ang buhay nyo. Gagaan ang buhay ko kapag nakita kitang matagumpay. Sige, anak, mag-aral ka lang ng mabuti. Ako na ang bahala sa lahat. Pero, Tay, paano kung hindi ko po kayanin? Kakayanin mo, anak. Maniwala ka sa akin. Mas matalino ka kaysa sa inaakala mo. Tsaka nandito naman ako para suportahan ka. Hindi kita pababayaan. Salamat po, Tay. Narinig niya ang mahinang tinig ng anak. May lungkot doon, may pag-asa, at may takot. Nakita niya ang pagliwanag ng mga mata nito sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Ang manipis na balikat na tila may pinapasan.
Anong masarap na pagkain ang gusto mo, anak? Kahit ano po talaga, tay. Basta po may kanin. Ganun ba, anak? Akala ko ba may gera dyan sa tiyan mo? Hindi ba dapat humihingi ka ng manok? O kaya naman ng isda? Masarap din po ang tuyo, tay. Basta po luto nyo. Aba, marunong ka nang magpatawa, anak. Sige, matatapos na ako rito. Hintayin mo ako sa labas. Huwag kang bibili ng kahit na ano, ha? Baka maubos ang baon natin. Opo, tay. Hindi po ako bibili. Diretso po ako sa waiting area. Narinig niya ang pagtayo ng kanyang anak. Ang tunog ng lumang sapatos nito na humahagod sa sahig. Isang maliit na anino ang dumaan sa kanyang paningin, papalabas ng silid. Muling bumalik ang katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng kanyang pagpupunas ang naririnig. Ay, isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ang bawat paghagod ng trapo ay tila paghagod din sa kanyang mga pangarap. Ang bawat patak ng pawis ay tila pag-asa na unti-unting nabubuo. Kaya mo yan, Benny. Para sa anak mo. Para kay Eric. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ang kanyang isip ay lumilipad. Naglalakbay sa mga pangarap na pilit niyang abutin para sa kanyang nag-iisang anak. Matatapos din to. Makakaraos din tayo. Muling bumulong siya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang lamig ng gabi ay nagsimulang gumapang. Ngunit ang init ng kanyang pagmamahal sa anak ay sapat upang panatilihin siyang gumagalaw. Sana'y maging malakas ka, anak. Sana'y hindi ka sumuko, katulad ng tatay mo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa malayo. Isang anino ang lumitaw sa gilid ng kanyang paningin. Tay, tapos na po ba kayo? Oo, anak, halika na. Gutom na rin ako. Muli siyang ngumiti. Isang ngiti na pilit na pinapataba ng pagod at pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa trapo bago ito isinukbit sa balde. Ang bawat patak ng tubig ay tila luha. Luha ng pag-asa at sakripisyo. Tara na po, tay. Umuwi na po tayo. Sige, anak, tara. At sa bawat hakbang palabas ng gusali, bitbit niya ang bigat ng mundo. Ngunit sa kanyang tabi, ang kanyang anak, ang kanyang liwanag, ang kanyang pag-asa, ang tangdaan upang patuloy siyang lumaban. Ang bawat patak ng pawis ay may katuturan. Ito ay para kay Eric. Lumipas ang mahabang panahon, sa wakas ay tutungtong na si Eric sa kolehiyo. Anak, sigurado ka bang ito ang gusto mo? Nilingon niya ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Ang hangin sa labas ng admission office ay malamig, ngunit ang pawis ay patuloy na bumubukal sa kanyang likod. Opo, tay. Ito po ang pangarap ko, ang maging isang engineer. Engineer? Naku, anak, ang hirap niyan. Ang daming numero, ang daming disenyo. Kayo mo ba talaga? Kakayanin ko po, tay. Alam ko. Basta po, suportahan niyo lang po ako. Sus, yan pa ba? Simulat sa pool, ikaw ang buhay ko, anak. Ikaw ang pag-asa ko. Siyempre naman, susuportahan kita kahit anong mangyari. Pero tay, ang mahal po ng tuition. Nakita ko po ang listahan. Kailangan pa ng pambili ng libro, ng pangproyekto. Paano po kaya? Huwag mong problemahin yan, anak. Ako na ang bahala. May extra shift ako sa gabi. Tsaka baka may makita pa akong ibang racket. Basta ikaw, ha, mag-aral ka lang ng mabuti. Huwag kang mag-alala sa pera. Pero tay, tingnan niyo po, oh. Ang payat niyo na po. Para po kayong lalong pumayat. Huwag niyo naman pong masyadong pahirapan ang sarili niyo. Anak, ano ka ba? Hindi ako magpapapayat. Baka hindi ako kasya sa mga sulok ng mga nalilinis ko. Isang pilit na tawa ang lumabas sa kanyang ama, ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang mga linyang gumuguhit sa gilid ng labi. Hindi po nakakatawa, tay. Seryoso po ako. Bakit hindi na lang po ako kumuha ng mas murang kurso? O kaya magtrabaho po muna ako ng 1 taon para makatulong po ako sa gastusin. Ano ka ba, Eric? Sayang ang oras. Sayang ang momentum mo. Bata ka pa. Hindi mo pa kailangang magtrabaho. Ang trabaho mo ay mag-aral. Ang mag-concentrate ka doon. Ako na ang bahala sa lahat, anak.
Basta makita ko lang na nakatapos ka, sapat na sa akin. Pero tay, ang hirap naman po ata niyan sa'yo. Hindi ko po kayang makita po kayong nahihirapan po ng dahil sa akin. Hindi yan paghihirap anak, yan ay pagmamahal. Walang hirap sa nagmamahal. Tsaka narinig mo ba yon? Ang alin po? Ang kanta ng tiyan ko. Gusto nang kumain. Tara, hanap tayo ng murang kainan. Ipagluluto kita ng masarap na tuyo mamaya para may enerhiya ka sa pag-aaral mo. Pero tay, baka po wala na po tayong pera. Kailangan po nating magtipid. Mayroon pa anak, mayroon pa. Basta ikaw, huwag kang mag-alala. Mag-aral ka lang ng mabuti, yun ang pabayad mo sa akin, ang maging matagumpay. Niyakap niya ang kanyang ama. Ang amoy ng lumang damit at pawis ay bumalot sa kanya. Amoy ng sakripisyo, amoy ng pagmamahal. Salamat po tay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita anak. Ngayon, tara na. Baka maubusan tayo ng upuan sa karinderya. Naghihintay na ang tiyan ko. Nagpatuloy lamang ang buhay ng mag-ama. Si Mang Benny sa pagiging masipag na janitor at si Eric sa pagiging masipag na mag-aaral. Tay, sa totoo lang po, kailangan ko po ng bagong libro sa P6. Ang mahal po eh. Mahigit 1,000 po. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama sa kabilang linya. 1,000? Naku anak, ang laki naman yan. Hindi ba pwedeng manghiram ka muna sa kaibigan mo? Wala po silang extra tay eh. Tsaka kailangan ko po ng sarili ko para makapag-highlight at makapag-notes. Hindi po ako makapag-focus kung manghihiram lang po ako. Sige, sige. Pagka-shine natin. Magkano pa ba ang natitira sa allowance mo? Pangpamasahe na lang po, tsaka pangkain. Kulang pa po yata ako sa 200 sa pamasahe para sa buong linggo. Sige anak, magtiis ka muna. Bukas, magpapadala ako. May extra shift ako sa gabi tsaka may nakuha naman akong racket. Maglilinis ako ng isang malaking bahay. Kakausapin ko ang amo ko na kung pwedeng mag-advance ako. Tay, huwag niyo po masyadong pilitin ang sarili niyo. Baka po magkasakit kayo. Pwede naman po akong mag-part-time job. May nakita po akong vacancy sa coffee shop malapit po sa school. Ano ka ba, Eric? Hindi kailangan. Kailangan mong mag-focus sa pag-aaral mo. Maraming distraction sa trabaho. Baka hindi ka makapag-aral ng mabuti. Ako nang bahala. Kaya ko to. Malakas pa ang tatay mo. Pero tay, gabi-gabi na po kayo nagpupuyat. Ang itim na po ng ilalim ng mata nyo. Hindi ko po kayang makita kayong ganyan. Wala yan anak. Kapilang ang katapat niyan. Basta ikaw, pagbutihin mo ang pag-aaral mo para hindi masayang ang lahat ng pagod ko. Opo tay, pangako po. Magtatapos po ako ng may karangalan para po sa inyo. Aba, dapat lang. Sige na anak, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Kayo rin po tay. Magpahinga na po kayo. Huwag po kayo magpapagod masyado. Oo sige. Good night anak. Good night din po tay. Narinig niya ang pagputol ng tawag. Bumuntong hininga siya. Ang kanyang tinginin na pa ako sa libro ng P6 na nakabukas sa kanyang lamesa. Ang mga numero ay tila naglalayag. Ang kanyang isip ay lumilipad sa kanyang ama. Ang bawat pagod nito, bawat sakripisyo, ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Kaya ko to tay, para sa'yo. Eric, ano na naman niyang mukha mo? Parang namatayan ka. Narinig niya ang boses ni Mang Benny. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala. Itay, nahihirapan na po ako. Nahihirapan saan anak? Sa pag-aaral? Sa mga kaibigan mo? Sa lahat po. Sa pag-aaral. Ang hirap ng mga subjects. Parang hindi ko na po maintindihan. Sa mga kaibigan ko, ang dami po nilang pera. Nagpupunta sila sa mga cafe, nagbabanding. Ako, nahihiya. Hindi po kasi ako makasama. Hindi ko po kaya sumabay. Anak, hindi mo kailangan sumabay sa kanila. Ang kailangan mo ay mag-aral. Hindi importante ang pera. Importante ang utak mo at ang determinasyon mo. Pero tay, minsan po, naiinggit na po ako. Gusto ko rin pong maranasan ang mga nararanasan nila.
Yung hindi nag-aalala sa pera. Yung hindi nag-iisip kung saan kukunin ang pambayad sa tuition. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Anak, ang buhay ay hindi patas. May mga pinanganak na mayaman. May mga pinanganak na mahirap. Pero hindi yan ang basehan ng pagkatao mo. Ang basehan ay kung paano ka lumalaban, kung paano ka nagsisikap. Ang hirap na po kasing lumaban. Kung ganito po ang pakiramdam ko, wala akong laban. Kung pakiramdam ko, napakalayo ko po sa kanila. Hindi totoo yan, anak. Ang pinakamalaking laban ay nasa loob mo. Kung susuko ka, wala kang mararating. Kung lalaban ka, kahit ano, kaya mong abutin. Tsaka hindi ka nag-iisa, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita hahayaang sumuko. Pero tay, minsan gusto ko na lang pong tumigil. Gusto ko na lang pong magtrabaho, kahit ano, para hindi na po kayo mahirapan. Hindi anak, huwag mong sabihin yan. Ang pagod ko ay walang halaga kung susuko ka. Ang pangarap ko ay ikaw, ang makita kang matagumpay. Kaya sige, laban lang. Kakayanin mo yan, maniwala ka sa akin. Pero paano po kung hindi? Kung hindi, edi subukan ulit. Hanggang sa makaya mo. Walang imposible sa taong may pangarap at may tiyaga. Tsaka, may baon ka pa ba? Nagulat siya sa biglang tanong. Mayroon pa po tay. Bakit po? Wala. Baka kasi nagutom ka sa kaiisip. Tara, kain na tayo. May luto akong adobo. Paborito mo yan, di ba? Opo tay, paborito ko po. Sige, tara na. Baka lumamig pa. Tsaka tandaan mo anak, sa bawat pagod ko may katumbas na pag-asa. Ang pagod ko ay para sa kinabukasan mo. Kaya sige lumaban ka. Huwag kang susuko. Lumipas ang mga araw ay dumating ang isang magandang balita. Tay, nakapasa po ako. Nakuha po ako sa Dean's List. Narinig niya ang hiyaw ng kanyang ama sa kabilang linya. Isang tunog ng purong kagalakan. Talaga anak, ang galing-galing mo. Sabi ko na nga ba, matalino ka. Dean's List? Ibig sabihin, hindi na sayang ang lahat ng pagod ko. Hindi po tay, hindi po nasayang to. Ito po ang bunga ng paghihirap nyo. Maraming salamat po tay. Walang anuman anak, ang mahalaga, nakita ko ang bunga ng pagod ko. Ngayon, anong gusto mong regalo anak? Ilibre kita ng masarap na pagkain, kahit ano, kahit manok. Hindi po tay, ang kailangan ko lang po ay makita kayong masaya. Ang makita kayong nakangiti, yun po ang pinakamagandang regalo. Nako anak, pinapayak mo naman ako. Sige, mag-iingat ka dyan. Tsaka huwag kang magpapagutom ha. Mag-aral ka lang na mabuti, masaya ako. Napakasaya ko anak. Opo tay, kayo rin po. Magpahinga po kayo. Huwag po kayo magpapagod masyado. Oo anak. Sige, ipagpatuloy mo ang pagiging ganyan ha. Magtatapos ka ng may karangalan, alam ko. Naramdaman niya ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Luha ng tuwa, luha ng pasasalamat. Ang bawat paghihirap, bawat pagdududa ay tila nawala sa isang iglap. Ang mga salita ng kanyang ama, ang kagalakan sa tinig nito ay sapat upang magbigay sa kanya ng lakas. Salamat po ulit tay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita anak. Ngayon, sige na. Baka maubusan ka pa ng oras sa pag-aaral. Alam kong may kailangan ka pang basahin. Bumaba ang tawag. Tinitigan niya ang kanyang certificate na may tatak ng Dean's List. Ito ay hindi lamang isang papel. Ito ay simbolo ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng pag-asa. Ito ang bawat patak ng pawis ng kanyang ama. At sa sandaling yon, alam niya na hindi niya hahayaang masayang ang lahat. Patuloy siyang lalaban para sa kanyang ama, para sa kanilang pangarap. Malapit na tay, konting tiis na lang. Bulong niya sa hangin, ang mga mata ay nakatuon sa isang kinabukasan na pilit niyang bubuuin para sa kanilang dalawa. Ang bigat ng pangarap ay hindi napasanin. Ito ay inspirasyon. Tay, bakit po gising pa kayo? Napalingon siya sa pintuan ng kusina. Nakita ang anino ni Eric na nakatayo doon. Ang orasan sa dingding ay nagtuturo ng 3:00 ng madaling araw. Ang kalan ay umuusok pa. Amoy ng prinitong isda ang bumabalot sa maliit na silid. Naku anak, gising ka pa rin?
Akala ko'y mahimbing ka nang natutulog. May klase ka pa mamaya, di ba? May tinatapos lang po akong project, Tay. Pero kayo po, bakit po nagluluto po kayo ng ulam? Hindi pa po kayo nagpapahinga? Ay, ito. Nagutom lang ako, anak. Gusto ko pang kumain ng mainit na kanin. Tsaka inihanda ko na rin ang baon mo para hindi ka na malate mamaya. Pero Tay, ang amoy po ng pagod nyo, hindi po maitago ng amoy ng pagkain. Nakikita ko po sa mga mata nyo, ang lalim na po ng eye bags nyo. Napahawak siya sa kanyang ilalim ng mata, pilit nang umiti. Naku anak, masyado mo naman akong ginagawang matanda. Ito ang bunga ng pagbabasa ko ng mga libro mo. Ang dami kasing formulas eh. Hindi po nakakatawa, Tay. Seryoso po ako. Hindi po ba pwedeng magpahinga na lang po kayo? Ako na lang po ang magluluto ng baon ko. Kaya ko na po yan. Eric, hindi. Kailangan mo mag-focus sa pag-aaral mo. Ako na ang bahala sa lahat. Basta ikaw, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Pero Tay, ang trabaho niyo po, halos 24 oras na po. Sa umaga sa opisina, sa gabi, sa mga bahay-bahay. Hindi po ba kayo napapagod? Napapagod? Anak, ang pagod ay nasa isip lang. Basta nakikita kitang nagsisikap, nawawala ang pagod ko. Tsaka ang ganda ng mga bituin ngayong gabi, hindi ba? Parang nagpapahiwatig na may magandang nangyayari. Napatingin siya sa bintana, nakita ang dilim sa labas. Walang bituin. Tanging ang liwanag lamang ng poste sa kalsada ang nagbibigay ilaw. Tay, wala naman pong bituin. Aba, meron. Kailangan mo lang hanapin. Nasa loob mo ang mga bituin, anak. Kung naniniwala ka sa mga pangarap mo, sisikat sila. Kaya sige, kumain ka na. Baka lumamig pa ang ulam. Pinilit niyang umiti. Kinuha ang plato. Ang bawat subo ay tila may halong pait. Ang pagod ng kanyang ama ay tila nakakabit sa bawat butil ng kanin. Tay, gusto ko pong makatapos agad. Gusto ko pong makahanap agad ng trabaho para hindi na po kayo magtrabaho ng ganyan kahirap. Naku anak, huwag kang magmadali. Enjoyin mo lang pag-aaral mo. Ang importante matuto ka. Hindi ang graduate lang. Ang trabaho ay darating din. Basta may alam ka, hindi ka mawawalan. Pero Tay, ang dami ko na pong nakikitang nagtatapos na hindi naman nakakahanap ng trabaho. Paano po kung ganun din po ang mangyari sa akin? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Hindi yan mangyayari sa'yo anak, iba ka, masipag ka, matalino ka, tsaka may diskarte ka. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at magtiwala ka rin sa akin. Sige na, kumain ka na. Baka maubusan ka pa ng oras. Tsaka pagkatapos mo, matulog ka na kaagad. Huwag ka nang magpuyat. Opo Tay, kayo rin po. Magpahinga na rin po kayo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama, ang tunog ng kalan na pinatay. Ang mahinang tunog ng pag-upo sa lumang silya. Ang pagod ay tila bumalot sa buong silid. Kaya ko to anak para sa'yo. Konting tiis lang. Isang umaga, isang hindi inaasahan ni Mang Benny ang nangyari. Tay, Tay, ang sakit po ng ulo ko. Narinig niya ang sigaw ni Eric mula sa silid nito. Dali-dali siyang tumayo. Ang kanyang likod ay bahagyang kumikirot. Anak, anong nangyari? Bakit? Nakita niya si Eric na nakahiga sa kama. Ang kanyang noo ay pinapawisan. Ang mga mata ay nakapikit. Hindi ko po alam, Tay. Bigla na lang pong sumakit. Tapos nilalamig po ako. Hinawakan niya ang noo ng kanyang anak. Mainit. Napakainit. Naku anak, may lagnat ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailan pa yan? Kanina pa po Tay. Pero inakala ko po na pagod lang. Gusto ko po sanang tapusin ang project ko. Kailangan ko po kasing ipasa bukas. Project? Ano ba yan anak? Mas mahalaga ang kalusugan mo. Tara, dadalhin kita sa ospital. Hindi po Tay, wag na po. Baka po mahal ang bayad. May gamot naman po siguro dyan sa butika. Pwede na po yun. Eric, ano ka ba? Kailangan mong magpatingin sa doktor. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo, ako na ang bahala sa bayad. Huwag ka nang mag-alala. Pero Tay, ubos na po ang pera nyo.
Nakita ko po ang pitaka nyo kanina. Puro barya na lang po. Anak, may naipon pa ako. Kunti lang yan. Sige na, pumangon ka na. Kailangan mong gamutin agad. Pinilit niyang binuhat ang anak. Naramdaman ang bigat nito. Ang kanyang likod ay kumirot. Ngunit pilit niyang nilalabanan ng sakit. Tay, mabigat po ba ako? Hindi anak, parang balahibo ka lang. Sige na, malapit na tayo. Narinig niya ang pag-ungol ng anak. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ay tila nawala sa isang iglap. Ang tanging mahalaga ay ang kalusugan ng kanyang anak. Sana'y hindi malala ang sakit mo anak. Sana'y maging malakas ka. Bulong niya sa kanyang sarili habang pilit na humahakbang palabas ng bahay. Ang dilim ng gabi ay tila bumabalot sa kanila. Ngunit ang pag-asa ay patuloy na nagliliyab sa kanyang puso. Tay, salamat po. Narinig niya ang mahinang tinig ni Eric. Nakahiga ito sa kama. Ang kanyang muka ay bahagyang namumutla. Wala yan anak. Ang mahalaga, gumaling ka na. Tsaka huwag kang mag-alala sa bayad. Nakakuha ko ng advance sa amo ko. Tsaka may extra shift ako sa weekend. Pero tay, halos 1 linggo na po kayong hindi nakakauwi sa bahay. Puro trabaho na lang po kayo. Hindi na po kayo nagpapahinga. Naku anak, hindi naman. Nagpapahinga ako sa opisina. May upuan naman ako dun eh. Tsaka nakakakuha ako ng tulog. Konti lang. Pero tay, ang payat nyo na po talaga. Parang lalo po kayong bumabagsak. Ano ka ba Eric? Nagdadayat lang ako. Gusto ko maging fit eh. Pinilit niyang ngumiti. Ngunit naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ang pagod ay tila bumabalot sa buong katawan niya. Ngunit pilit niyang nilalabanan para sa kanyang anak. Tay, pagbubutihin ko pa po talaga ang pag-aaral ko. Hindi ko po hahayaang masayang ang lahat ng pagod at sakripisyo niyo. Dapat lang anak. Tsaka huwag kang mag-alala sa akin. Malakas pa ang tatay mo oh. Sige na, matulog ka na. Kailangan mo pang magpalakas. Kayo rin po, magpahinga na po kayo. Narinig niya ang pagtayo ng anak. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kisame. Ang bawat paghinga ay tila may halong pait. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa kanyang dibdib. Kaya mo to, Benny. Kunting tiis na lang. Malapit na. Malapit na siyang makatapos. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Ang pagod ay tila bumabalot sa kanya. Ilang panahon pa ng pagod at tiyaga ay naabot na nila ang kanilang pinakahihintay na pangarap. Tay, graduate na po ako. Narinig niya ang sigaw ni Eric. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa. Nakita niya ang anak na nakasuot ng toga. Ang ngiti nito ay abot hanggang tenga. Anak, ang galing-galing mo. Sabi ko na nga ba, nakatapos ka. Ang sarap sa pakiramdam. Niyakap niya ang anak mahigpit. Ang amoy ng bagong damit at ng tagumpay ay bumalot sa kanya. Ang lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ay tila nawala sa isang iglap. Tay, salamat po. Wala po ako rito kung hindi po dahil sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit po ako nakatapos. Hindi anak, ikaw ang dahilan. Ang sipag mo, ang tiyaga mo, ang determinasyon mo. Ako? Taga-suporta lang naman ako dito. Tagalinis ng sahig. Hindi po kayo tagalinis lang tay. Kayo po ang bayani ko. Kayo po ang inspirasyon ko. Naramdaman niya ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Luha ng tuwa, luha ng pagmamalaki. Anak naman, pinapayak mo naman ako. Sige na, tara, magpicture tayo. Ito ang pinakamagandang araw sa buhay ko. Opo tay, ito rin po ang pinakamagandang araw sa buhay ko. Nag-pose sila sa harap ng kamera. Ang kanilang mga ngiti ay abot hanggang tenga. Ang bawat flash ay tila nagtatala ng isang mahalagang sandali sa kanilang buhay. Ang sandali ng tagumpay, ang sandali ng pag-asa. Ngayon anak, ano na ang plano mo? Maghahanap po ako ng trabaho tay, agad-agad. Gusto ko po kayong makapagpahinga na. Gusto ko pong kayo naman ang mag-enjoy. Naku anak, huwag kang magmadali, magpahinga ka muna. Ang tagal mong nag-aral, enjoyin mo muna ang pagiging graduate. Hindi po tay, gusto ko na po kayong tulungan. Gusto ko na pong suklian ang lahat ng paghihirap nyo. Hindi mo kailangan suklian anak. Ang mahalaga masaya ka at matagumpay ka na. Sapat na sa akin yun. Pero tay,
Gusto ko pong maipakita sa inyo. Gusto ko pong kayo naman ang magpahinga. Gusto ko pong makita kayong masaya na hindi nag-aalala sa pera. Narinig niya ang determinasyon sa tinig ng anak. Ang kanyang puso ay kumirot. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang anak. Sige anak, basta wag kang susuko. Ang paghahanap ng trabaho ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Minsan mahirap, minsan nakakapagod, pero wag kang susuko. Opo, pangako po. Hindi po ako susuko para sa inyo. Niyakap niya ang anak, muling naramdaman ang init ng pagmamahal nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang kinabukasan na pilit nilang bubuuin. Ang bawat patak ng luha, bawat patak ng pawis ay tila nagbunga. Ngayon, ang susunod na kabanata ay nagsisimula na. Ang paghahanap ng trabaho, ang pagtupad sa mga pangarap. Kumusta ang interview mo kanina anak? May balita na ba? Narinig niya ang boss ni Mang Benny. Ang pag-aalala ay nakakabit sa bawat salita. Nakaupo siya sa lumang silya. Ang pawis ay patuloy na bumubukal sa kanyang noo. Wala pa po tay. Ang dami pong nag-a-apply. Tapos parang ang hirap din pong makahanap ng trabaho ngayon. Pakiramdam ko po, hindi pa rin sapat ang galing ko. Ano ka ba Eric? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang dami mong alam. Engineering ang tinapos mo. Kung hindi ka nila kinuha, sila ang nawalan. Huwag kang susuko ha. Mag-apply ka lang na mag-apply. Makakahanap ka rin ng para sa'yo. Ang tagal na po. Ilang buwan na po ako nag-a-apply, wala pa rin. Ang dami nang naubos na pera sa pamasahe. Sa pagpapaserox ng resume. Nakakahiya na po talaga sa inyo. Wala kang dapat ikahiya. Parte yan ng buhay. Ang importante hindi ka sumusuko. Tsaka may kape pa ako dyan. Gusto mo? Para lumakas ka ulit. Hindi na po tay. Busog pa po ako. Pero kayo po, kumain na po ba kayo? Ang payat nyo na po talaga. Hindi na po kayo nagpapahinga. Malakas pa ang tatay mo anak. Tsaka masarap ang tulog ko kagabi. Ang lamig nga ng hangin sa labas. Ang sarap pumilik. Pilit na tawa ang lumabas sa kanyang ama, ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ang mga linyang gumuhit sa gilid ng labi, ang mga kamay nito na tila mas lalong nagaspang. Tay, seryoso po ako. Hindi po ba pwedeng magpahinga muna kayo? Ako na lang po ang maghahanap ng racket. Kahit ano po, basta makatulong po ako sa inyo. Kailangan mo po ako sa paghahanap ng trabaho mo. Yung trabaho na para sa'yo. Yung trabaho na pinaghirapan mo sa pag-aaral. Ako na ang bahala. Kaya ko to anak. Pero tay, nakikita ko po kayo. Ang bigat ng balde nyo tuwing umaga. Ang sakit po ng likod nyo tuwing gabi. Hindi ko po kaya makita kayong ganyan. Anak, ang pagod ko ay walang halaga kung susuko ka. Ang pangarap ko ay ikaw. Ang makita kang matagumpay. Kaya sige, laban lang. Kakayanin mo yan, maniwala ka sa akin. Pero paano po kung wala po ako makita? Paano po kung hindi ko na po talaga kaya? E di subukan mo ulit hanggang sa makaya mo. Walang imposible sa taong may pangarap at may tiyaga. Matapos ang ilang araw ng paghahanap ay sa wakas, umuwi ng may malaking ngiti si Eric. Tay, may trabaho na po ako. Narinig niya ang hiyaw ni Eric. Ang tinig nito ay puno ng kagalakan. Tumayo siya mula sa paglilinis ng sahig. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa. Talaga anak? Saan? At kailan ka daw magsisimula? At anong kumpanya? Sa isang malaking kumpanya po tay. Engineering firm. Bukas po ang start ko. At ang ganda po ng sweldo. Pwede na po nating pagandahin ang bahay. Pwede na po kayo magpahinga. Naku anak, pinapayak mo ako. Sabi ko na nga ba matalino ka talaga. Ito na yung bunga sa lahat ng paghihirap ko. Maraming salamat po tay. Walang anuman anak. Ang mahalaga, nakita ko ang bunga ng pagod ko. Ngayon, ano na ang gusto mong regalo? Bibili kita. Gusto mo ba ng lechon? Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga gaspang at pasa ay tila nawala sa isang iglap. Ang lahat ng pagod ay tila nagbunga. Ngayon, ang tunay na pagbabago ay magsisimula na. Anak, saan tayo pupunta? Narinig niya ang tanong ni Mang Benny. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Nakaupo sila sa loob ng isang taxi. Ang amoy ng aircon ay pamilyar na sa kanya ngayon. May pupuntahan lang po tayo tay. May gusto po akong ipakita sa inyo. Ano yan anak?
Naku, baka naman kung anong kalokohan yan ha. Alam ko na, may ipapakita kang bagong linis na building. Hindi po tay, mas maganda pa po dito. Mas exciting. Mas exciting? Anak, ang exciting sa akin ay kapag may extra shift ako. Sige, sige, ano ba yan? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ito na. Ito na ang pagkakataon upang suklian ang lahat ng paghihirap nito. Tay, malapit na po tayo. Pakipikit po muna ng mga mata niyo ha, para masaya ang surprise. Ano ka ba Eric? Bata pa ba ako? Sige na nga, pinapakaba mo naman ako. Ito na ba ang susi sa bahay ng amo mo? Ipapalinis mo sa akin? Hindi po tay. Pumikit lang po kayo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kanyang ama at ang tunog ng pagpikit ng mga mata nito. Huminto ang taxi. Binuksan niya ang pinto. Tara na po tay. Nandito na po tayo. Inalalayan niya ang kanyang ama palabas ng taxi. Ang simoy ng hangin sa labas ay sariwa. Amoy ng bagong pintura at ng bagong aspalto. Sige po tay. Idilat nyo na po. Dahan-dahang idinilat ni Mang Benny ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay napako sa isang puting kotse na nakaparada sa harap nila. Isang brand new na sasakyan. Anak, anong sasakyan yan? May nililinis ka bang bagong kotse? Ang ganda naman. Sino ang may-ari? Tay, hindi po yan nililinis. Hindi po yan sa iba. Sa atin po yan. Naramdaman niya ang pagkabigla ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay lumaki. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Anak, anong ibig mong sabihin? Sa atin yan? At papaano? Binili ko po tay, para hindi na po kayo maglakad, para hindi na po kayo mag-commute, para po may sarili na po tayong sasakyan. Pero paano? Ang mahal niyan anak. Ilang taon mo bang pinag-ipunan yan? Hindi mo naman sinabi sa akin. Surprise po tay, para po sa inyo. Para po sa lahat ng pagod nyo. Para po sa lahat ng sakripisyo nyo. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay unti-unting napuno ng luha. Anak, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Ang laki ng ginawa mo. Wala po yan, tay. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lahat. Kayo po ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Ito po ang paraan ko para masuklian ko po kayo. Hindi ko akalain. Isang kotse? Naku Eric, ang yaman mo na. Hindi ko na kailangan maglinis ng kotse ng iba. May sarili na ako. Pilit na tawa ang lumabas sa kanyang ama, ngunit ang luha ay patuloy na dumadaloy. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. May isa pa po akong sorpresa tay, hindi pa po tapos, kaya wag po muna kayo magdrama. Ano? May isa pa? Anak naman, baka naman atakehin ako sa puso sa mga sorpresa mo. Ano yan? Bagong trapo? Bagong walis? Pagbibiro ni Mang Benny. Hindi po tay, kayo po talaga. Mas maganda pa po dito. Inakay niya ang kanyang ama patungo sa isang bahay na nakatayo sa likod ng kotse. Isang bagong bahay, may bakuran at may malaking gate. Tay, tingnan niyo po. Muling lumaki ang mga mata ni Mang Benny. Ang kanyang bibig ay nakabukas, hindi makapagsalita. Anak, ano yan? Bagong bahay? Yan ba ang bahay ng amo mo? Hindi po tay. Hindi po yan sa iba, sa atin din po yan. Binili ko po. Para po hindi na po tayo umuupa. Para po may sarili na po tayong bahay. Para po hindi na po tayo palaging lumilipat. Naramdaman niya ang pagbagsak ng katawan ng kanyang ama. Ang mga tuhod nito ay nanghina at napaupo ito sa lupa. Hindi talaga ako nananaginip, di ba? Isang bahay para sa atin. Opo tay, totoo po. Para po sa atin. Para po sa ating dalawa. Pero bakit mo naman ako binigyan ng ganitong bagay? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ayaw ko po kasi mag-alala kayo. Gusto ko po sorpresa talaga. Gusto ko pong makita kayo masaya na hindi na po kayo nag-aalala sa anumang bagay. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ama. Isang tunog ng purong emosyon. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa pisngi nito. Kasama ang pagod at pag-asa na matagal nang nakakabit sa bawat patak ng pawis. Anak, hindi ko akalain na darating ang araw na to. Ang daming hirap ang napagdaanan natin.
Ang daming pait. Pero ngayon, may sarili na tayong bahay. May sarili pa tayong sasakyan. Opo, Tay. Lahat ng yan bunga ng paghihirap nyo. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon. Kayo po ang dahilan kung bakit ako naging matagumpay. Niyakap niya ang kanyang ama mahigpit. Ang amoy ng lumang damit at ng pawis ay tila nawala. Napalitan ito ng amoy ng bagong simula, ng bagong pag-asa, ng tagumpay. Salamat anak, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita susuklian. Wala po yan, Tay. Ang kailangan ko lang po ay ang makita kayong masaya, ang makita kayong nagpapahinga, ang makita kayong hindi na po nag-aalala. Narinig mo ba yun, Aling Nena? Si Mang Benny at ang anak niya may bagong bahay at kotse. Ang laki ng pinagbago. Dati, puro linis lang ng opisina. Ngayon, may sarili ng mansyon. Oo nga, Aling Celia. Sino ba naman ang mag-aakala? Ang anak niya si Eric, naging engineer pala. Akala ko magiging janitor din tulad ng tatay niya. Hindi na natin sila pwedeng hamakin ngayon, Aling Nena. Ang yaman na nila. Sana pala, hindi ko inutangan si Mang Benny noon. Ngayon, hindi na ako papansinin nito. Nang marinig niya ang usapan sa labas ng kanilang bagong gate, nakaupo siya sa balkonahe kasama ang kanyang ama. Ang simoy ng hangin ay sariwa, ang tunog ng mga ibon ay nakaka-relax. Narinig mo ba yun, Tay? Nagbago na po ang tingin nila sa atin. Nilingon niya ang kanyang ama. Nakita ang ngiti nito, isang ngiti na puno ng kapayapaan at kagalakan. Naku anak, hayaan mo lang sila. Hindi naman sila ang nagpakain sa atin. Ang importante, masaya tayo, magkasama tayo. At may bubong na tayo sa sarili nating bahay. Pero Tay, dati po hinahamak din tayo ng ibang tao. Tinatawag po nila tayong basura. Ngayon iba na. Parang ang sarap po sa pakiramdam. Anak, ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nakukuha sa kung ano ang tingin ng ibang tao. Nakukuha yan sa kung anong alam mo sa sarili mo. Alam ko na hindi ako basura. Alam ko na pinaghihirapan ko lahat. At yan ang mahalaga. Tama po kayo, Tay. Pero ang sarap pa rin po sa pakiramdam na hindi nila tayo hahamakin. Ang sarap po sa pakiramdam na nakikita po nila ang mga pinaghirapan nyo. Hayaan mo lang sila anak. Ang importante masaya ka, masaya ako. Ngayon, ano na ang gusto mong gawin? Magpahinga ka na, ako na ang bahala sa lahat. Wala ka nang dapat ipag-alala. Gusto ko po magbanding tayo. Gusto ko po tayo naman ang mag-enjoy. Gusto ko po kayo naman ang pagpahingain ko. Magkapit po tayo sa labas. Yung si Starbucks po, yung mahal. Narinig niya ang pagtawa ng kanyang ama. Aba, mayaman ka na talaga anak ko. Sige tara, magkape tayo. Ngayon, pakiramdam ko, masarap na ang kape. Tumayo sila naglakad patungo sa gate. Ang bawat hakbang ay tila paghakbang sa isang bagong simula. Ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo ay tila nagbunga. Ang amoy ng bagong bahay, ang tunog ng bagong kotse ay tila nagpapatunay na ang lahat ay posible. Salamat po Tay, maraming salamat po sa lahat. Walang anuman anak, ang mahalaga magkasama tayo at masaya tayo. Ito ang bunga ng pagmamahal, ito ang bunga ng pagod ko para sa iyo. Niyakap niya ang kanyang ama, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang bawat patak ng pawis, bawat patak ng luha ay tila nagbigay daan sa isang magandang kinabukasan. Ang lahat ng hirap ay nagbunga at ngayon sila ay malaya na. Malaya mula sa paghamak, malaya mula sa pagod, malaya upang magsimula muli sa isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.